Good morning, church. God is good in all the time. Tanawa imong wala. Ina siyang, blessing ang akong tapal. Tanaw sa tuo, praise the Lord, hallelujah. Smile po mo, kaya narapat sa simbahan sa Ginoo, amen? Naka-remember ko, niingon si King David, "The Lord is my light and my salvation." Ang Ginoo, siya ang akong kahayag. Kahayag ba yun ang Ginoo? Ingon siya, and my salvation, siya ang akong kaluwasan. Kisa may gusto kaluwasan sa imong kinabuhi. For example, wala na kay kwarta, kaluwasan sa financial. Medyo na kay problema sa kasing-kasing, kay sige lang kanyang pasakitan. Gusto kang kaluwasan sa relasyon. So any part sa imong kinabuhi, you need help, you need saving. Ingon ang Bible, ingon si King David, siya ang akong kaluwasan. Amen? Inay mong tapat, God is your salvation. God is your light. And then, dili lang diya. Wala siya ni stop. Ni padayon si David. Ingon si David, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Gidungagan niya, ngano mahadlok man ko? Kinsa man ang akong kahadlukan. Pero sa original Hebrew, kanang whom shall I fear? Whom, mura mo siya actually pwede siya magamit sa what shall I fear? Pasabot, dili lang tao imong kahadlukan. Pwede po situation, pwede po ka ng mga challenges sa kinabuhi. So, bisag asa nga area, covered kita ni Lord, protektahan kita niya, ubanan kita niya. Amen? So, kung naa kay problema today, I think and I believe the best declaration for you is to say, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" You can say it many times, "Whom shall I fear? Whom shall I fear?" Ngano mahadlok man ko. Sa future, sa family, unsay mahitabo sa akong studies, unsay mahitabo sa akong pagtrabaho, unsay mahitabo sa akong health, unsay mahitabo sa akong mga anak, sa akong negosyo, sa akong daghang kay fear. Maybe ang uban, ang fear is losing someone, no? So, ingon ang Bible, kung ang Ginoo imong kahayag, siya ang imong gi-acknowledge nga siya imong kaluwasan, dili gyud ka mahadlok. So, a little conclusion, kung naa kay kahadlok, possible the Lord is not your light. So kung naa gyapoy fear, possible the Lord is not your salvation. But please, return. That's our monthly series, right? Return. Balik ta. Do not allow ang situation mo ay mag-control sa imong life. Ikaw ang mag-control sa situation. Matod pa sa mga psychologists, kung di ko masayo, 90% sa atong kinabuhi, kaya na to makontrol. We can control it. 90% of our life. Pero ang 10% uncontrollable. Pasabot, no choice juga. Thank God, dako-dako ang percentage nga makontrol. And then, do not allow fear nga mo cripple sa imo ang mga visions, sa imo mga dreams. Talking about fear, lain-lain rabatag fear. Maybe ang akong fear, dili gyud nimo fear. Or maybe ang imong fear, dili po nako fear. Naiuban ang ilang fear, ilang family. Naiuban, walay pakialam. Ang uban na fear sa kwarta, ang uban, walay problema sa kwarta. Ang uban, problema sa mga relationship, pero ang uban, walay problema sa relationships. Speaking of fear, 365 verses sa Bible exactly for 1 year. Kabalo na mo na, but it's a good reminder to everybody na every day, God is actually talking to you. Ayaw og kahadlok. Huwag kang matakot. Kanta ra ba dahil yung mga kuan ra ba? May kanta na. So, ayaw itugot. Pag naan na magud ang fear, diya na magsugod ang
Mawad-an na ka og focus. Magsugod tanan sa fear. Kahadlok. So, God is talking to everybody now. You need to stand up with your faith. Kay mga anak man ta sa Ginoo, amen? Ang imong tapad na ay faith, right? Naba siya pagtuo? The person next to you believe the Lord Jesus Christ as His light and His salvation, then whom shall I fear? Amen? So, unsa may situation karon sa global? Unsa gyud ang hitabo sa earth? War season. I don't know kung I'm not stealing kanang fear sa inyo, but I'm just telling you unsay nang hitabo gyud. Facts. Luoy kaayo ang kalibutan karon. And then of course, every war, every battles, every disagreement, we knew ang background ana naagi somehow fear ang nakapaluyo tanan. Ngano musukol siya, ngano iya manggiunhan because na I fear. And then that's, President Trump, ningon siya nga, based sa intelligence report, based sa gathering of datas, mo yes or no sila aning something like peace, negotiation, something sa Iran, ang buhaton is mo retaliate gyapon. So, unsay gibuhat niya, yun siya nga, ang dugay na dapat buhaton sa Amerika, buhaton karon. So, many years, 40 years kapin ang nilabay. Niya na siya dapat sa una pa unta ni gibuhat para walay mga countries, walay mga individual na ka-experience og mga kanang gitawag og terrorism. And then noon ang Iran nga kuan gyud sila, number 1 gyud sila mo supply sa mga muhatag og mga budget sa mga countries nga mga extreme ba. But when I say terrorism, extreme, I'm not talking about Muslim. Muslim are very good people. I'm talking about the extremist na nobra og mura pog sa ato pod Christian na po yung mga extreme na Kristohanon. Katong mga extreme, mga radical, willing to sila musyagit in the name of God! Boom! Buto. And then, when they go to the next life, then they will have 7 princesses, virgins. And then, kanang akong isulti ninyo, it's really a common doctrine and knowledge. I don't know kung karon pa mo kadungogana. But for me, according to the Bible, kay naglalis mo guna sa una ang mga, sa time ni Moses ba? Ni Dool nga. Sa time pa ni Jesus naglalis. Sa mga Pharisees, mga religious leaders, nakikonfront ni Jesus. Sa may masulti atong babae nga, ang iyang asawa namatay. And then, naaraba sa balaod ni Moses nga, kung mamatay ang igsuon, ang sunod ng igsuon, may muangkon sa iyang asawa. Nana sa Jew, sa Hudiyo ba? So, namatay naman po. Ang isa na, nahurot yun na tanan ng mga igsuon nga lalaki. Naningon dito ang mga Pharisee. Atong mga media, kung abtik atong media, ipakita lang sa Book of Matthew. So, niana din ang Pharisees nga. So, pag-abot sa langit, kinsa man iyang asawa karon, okay sa iyang bana karon. So, and then ang tubag ni Jesus ba nga, wala di mo kabalos kamatuoran. Dili man ing ana ang langit. Gusto lang nako ipaabot sa matag usaha. God, before God created heavens and earth, kita ba, mga tao, He already existed. Before He created time, He already existed. There's no beginning, there's no end about Him because He is eternal. Kumingin ka nga, kinsa gyud naghimo niya, nobody created Him because He is God. Mo na nga kanang subject about God, it takes lifetime. Mo na if you study the Bible, even in your next life, you will continue to study, even ang mga angels. They're still studying kung kinsa gyud na Ginoo because God is so big, so holy, so powerful. Dili ni mo makomprehend siya in 70 years and 80 years or even sa imong lifetime. Kulang kay na even in eternity. Kung ang mga angels na agi dako nga access, full access kung kinsa gyud si Lord, then walay magrebelde. Because sometimes rebellion mag-start sa lack of information or kulang og connection. Kada bang latagaw ka ba, magrenegade na dayon ka.
wala nimo nakuha ang mission order. Muna nga, ikaw may nagdala ning grupo, wa ka naka-receive og mission order, nagpabilin ka sa imong kaugalingon nga mission order niya, ang imong mission order, pwede ba siya ma-update? Nga dili na nakaaway nimo karon, imong kaaway kato ng pikas, nagpadayon gyapon. Mo na ni mga gitawag nga mga renegade nga mga grupo kadabang nalahi sila nga batalyon, walay nagsugo nila, wala na sila, naputol na sila sa sistema, sa mga or military baka nga point of view. So ang mga angels are continuing pag-search kung kinsa gyud ang mystery sa Ginoo, even kita pohon. So ang point here, when God created us, creation, specifically sa babae o sa lalaki, naghimo siya og male and female, na gender ba? Everybody say gender. Male and female. According sa word ni Lord. So naigitawag og sports between the opposite sex, and then it will produce. Ang tawag man gud sa Bible sa kanang intimate nga gihimo is sporting. So sa ang sports mo produce din og another human. Pero gihimo niya ang before ang tao, gihimo niya ang tanan. Even ang mga angels, when God created everything, gikan lang sa iyang baba. And then when He created angels, genderless. Walay lalaki, walay babae. Because ang gender, male and female, gi-created ni Lord for the purpose to multiply. So pasabot ang sporting, kasabot na mo sa word nga sporting, amen. Ang sporting diay is only for this world. Only for this creation. If we talk about in the context of heaven, ang angels, walay sporting sa angels. There's no gender, there's no male and female there. But if you read the Bible, most of the time they will call the sons of God. Son of God. Why? Because ang son nag-represent og authority, og closeness, og kanabang love kaayo. Liwat kaayo, bigaten kaayo, liwat kaayo, gikan sa iya. And everything sa heaven is exist because God spoke. He created angels, genderless. And then here comes na ini sulod sa mga gitawag og mga doctrinal issues mo sulod sa earth. And then ingon dito nga magminyup ka dito, nay nagpaabot nimo nga mga virgin. So nakita nimo the carnality sa imagination. Mo na nga it's really good na we will have the knowledge or the revelation kung unsa gyud ang langit maigsoon. Gitubag ni Jesus sa mga Fariseo, dili man ingana ang langit. And then, mao na gipanggamit sa pipila ka mga religious group. Dili lang actually kaning mga extremists, but also even Christians. Na ay mga grupo sa mga Christians, kauban nato, nga they can have many wives as they want. And again, for me, as a human, respeto na lang yun ang atong ikuanan. Kailaman ang gituan. But in the eyes of God, walay makaikyas. Kay matud pa sa mga pipila ka mga books nga akong nabasahan, the eyes of God is 10,000 brighter than the sun. But of course, more than that. Kay makita man tanan sa Ginoo, walay sekreto sa Ginoo nimo ug sa ako nga wa niya naibawan. That's why when you put your faith to the Lord Jesus Christ, ang imong sala maigsoon gi-account niya 2,000 years ago. And that's faith. Everybody say faith. Pagtuo. Pag muwak ka according sa imong faith, mustand ka according sa imong faith, kabalo ka unsay may tabo maigsoon, ang imong mind ma-transform. And once ma-transform imong mind, kining gitawag og fear. Ang fear man gud diri mo gud nato na makita sa situational ba. Diha na to makita, hala murag paingon na gini sa kuan, hala maunsa na gini, hala matagak na gini, hala magkagagubot gini, hala malugi jud gani, naa kay fear ba.
Murag negative paingon. Makaya ba na ako ni paghandle ako negosyo? Makaya ba ni ako? So daghang kita yung mga fear migzon. Along the way, kanang fear na nasa imong suluran. And then the Bible is very clear how to solve fear. Do you want to know? How to solve fear. Yung ng Bible, perfect love cast out fear. Human understanding, okay, perfecto nga gugma, mawala ang kahadlok, pero dili nga na atong hunahuna. But the Bible is so legit, so powerful, so holy, nga once mo speak siya, kaya niya mo divide, kaya niya mo search sa pinakasuluran sa imong kasing-kasing. Now, while listening to the Word, matingala ka na ay mga new formation of wisdom, knowledge, ideas, understanding. God will give you the kawa, the ability nga masulban nimo imong mga problema. Amen? Of course, we need somebody to help us. Murag mao man ang common instinct na we want somebody to help us. But ang akong gihangyo, especially sa my home church, try to solve your problem pinaagi nimo pod kung kaya. Kung kaya lang ha. Kay too much kanang dependent kayon ta sa mga palibot nya kanang tawhana sig tabang na to mo abot ang time nga di na siya motabang ang atong disappointment skyrocketed mausab na din atong tinan-awan. Tinuod dili. Mo na nga ang atong fear, we need the perfect love ni Lord. That's the agape, the God kind of love. Ug maunay mo solve, mo dissolve sa ato mga doubts, sa ato mga fear. And then the Word of God, puno sa gugma sa Ginoo. Mo na nga pag maminaw ka sa Word ni Lord, even right now, you cannot understand, you cannot even explain in details, but deep inside nimo, you're burning. Wow, Lord, salamat kayo na ako'y kusog mo atubang sa akong problema. Amen? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Kinsa man akong kadlukan. Dili jud ka makaistorya og whom shall I fear kung ang imong focus sa imong life, it's all about you. So this very morning, return to God. Return to His Word. Let it be nga naay hunger sa itong mga kasing-kasing unahuna nga, Lord, gubot kay akong mind. There's so many issues sa akong life. I need to settle akong husband. I need to settle my schools, akong mga payments, mga bayro nun, akong mga bills. Naa naman yun na. I know that. Yan ang mga pilosopo din nga tao. Nari ibubo ang Ginoo nga kanagaling sana, kanang kwarta. Tanawag yun ang klase nga baba. Wala gyud faith. And then wala gyud tani gi-encourage ni Lord to react according sa flesh. But the Lord said, walk yun according sa faith. Ini mong tapad, God is talking to you. Pwede ka nga, dapat magod Pastor James, practical ang Ginoo. He is more than practical sa tuwa. Unsa na lang I know it's a common stories and example. Unsa na lang si Peter? Professional fisherman. Kabalo siya iyang whole life na spend sa Sea of Galilee. Fisherman good. And then here comes Jesus, naglakaw. Yan yung siya nga, tungkol sa iyang faith ba? Pero number one, full of knowledge na siya sa nature sa dagat. Kabalo siya. Nga diwalay makalakaw sa dagat, malunod yung ka sa dagat. Kung di ka malungoy, congrats ka. Kinahalan kag bangka, kinahalan kag life jacket, kinahalan kabalo ka mo langoy. And then here comes, because sa iyang faith, ka nakafocus siya ni Jesus, nga, Lord, if you permit, let me walk. Paingon sa imo. Sa maingon ni Jesus. Come. Gitagaag ka na bang sign? Gitagaan og kanang, okay, permission. Sige, come. Ingana usahay ta dapat, we need to wait for permission. Kaya uban mo, mulakaw lang din, sorry, lunod yun. Wala man ni ingon si Peter, mulakaw na ko bi, ay, wala siya nabot-bot. Ang iyang gibot is, Lord, kung okay lang sa imo, pwede ba kumulakaw? Ingon na Ginoo, come. Moto pagkadungog niya sa iyong come, para man sa kuha nga, own opinion ba? Grabe yung pagtuo si Pedro. Kaya nga naman, kung ako to, impossible mo yun mo kalakaw yun.
I don't know sa imo, ha? Nya na pag kabalo ka na yung mga isda diha nya, mahadlok ra batag. I don't know kung mahadlok ba mo. Kanang mo tan-aw mo dagat, kanang mo sakay na mo barko pa kano. Uy, ang dilim-dilim. Unsa pa nasa sulod? I know, mahadlok ka uban. Na uban diri kusugim, hallelujah, praise the Lord. Kusugim mo speaking tongues. Pero mapalong gali ang burnout gali, mahadlok. So, pero si Peter, kanabang bold gid siya, kanabang strong gid siya ba? Blackout jud ko. Basin ay no, kabalo pa siya bulangoy. Pero ang idea ba, nakalakaw gid siya. So, kung practical nga issue, practical ba kang Pedro nga kabalo siya unsa ang dagat? Professional fisherman mo na yung negosyo nila? Practical ba nga mulakaw siya? Of course not. Pero nga na iya manggibuhat. And then whether you like it or not, maybe na part sa itong mind nga usay pilosopo ta usay ba nga. Gusto man gyud nato ang tabang sa Ginoo kanabang somebody niya mohata og kwata manuktok. Muna tong gusto ka ng mga supernatural nga tabang nga. For example, Lord, wala ko yung bugas niya. Sigag ampo niya. Naadayoy nanuktok niya. Na nagdalag isa ka sa akong bugas. Managali. Wala ko. Dili ko against ana. If it will happen, then so be it. Because na may mga supernatural, na may mga interventions sa Lord. Thank you for that. But dili mo siguro always ana. You ask the Lord, Lord, give me connection today. Lord, give me wisdom today. Mulakaw ko by faith. I don't know, asa ko paingon, but Lord, kung kinsa manggali, you can, makigistorya ka ni Lord because you are a man of faith or a woman of faith, and that God honors those who serve Him faithfully. Amen? Muna nga, you can talk to the Lord as, kada bang yung na sige gahom-gahom, puro miracle. Nya ingon ra ba ang Bible, pamina mo, dili ko against miracle, ha? Pero ingon ang Bible, the Gentiles seek for signs and miracles. Pero ang mga Jew, they want knowledge. They want the Word. And then mo na, no wonder nga usay kita sa church, hindi lang kita, but I'm talking in general nga churches sa Ginoo, nga naagi yung mga churches nga more on experience, gusto yung experience. And then pag abot sa Word, dili maminaw. To tell you honestly, imong experience, nihila ka, salamat ana, gitandog ka sa Ginoo, salamat ana, ma-fade na naman po na, mawala na po na unya, pag uli ni mo, makita na po sa puto na po kas balay. Happy kay ka, experience mo, happy. Experience ni mo, happy kay ka. Pag abot sa balay, gisapot ka, gikan kang simba. Because ang experience is, dili gid siya foundation, dili siya stronghold. Everybody say stronghold. Actually, ang katuingon niya nga, the Lord is my light, and my salvation. He's the stronghold of my life. Partners niya. He's the stronghold. Siya ang akong kusog. Siya ang lig-on sa akong kinabuhi. Amen? Kinsa may kusog sa imong kinabuhi? Ang Ginoo ba? O imong kwarta? Kung mahurot na imong kwarta, unsay kusog sa imong kinabuhi? Ang imong health? Ang imong edad nga bata pa ka? Kung mutiguang na ka? Kung magsakit ka? Unsay kusog sa imong kinabuhi tungod kay imong family, ilado sa mga politician? How about baliktad ang makadaog si Sarah? Pildi na pod ka. How about ibutang nimo ang imong stronghold sa palibot nga kabalo ka ma-change? Musulod na dayon ta sa gingon sa Ginoo. You know what? Don't store treasures in this world nga makurap, madunot, makawat. Amen. Dili dapat. Kaya nga naman, ang tanan mo good, mga wala. Kabalo na mo sa pipila ka mga illustration. Many Sundays ago, there is a church, 100 years from now, wala na yung makaremember na to. Too much ang atuang invest. But I'm not saying it's wrong. Please invest more sa imong family, pag-amen mo, sa imong kaugalingon, sa imong pag-eskwela, tanan, pag-invest mo. Amen? Pero ibutang sa inyong una-una nga, we know it's all temporal. Lumalabay lang ang kanang mga butanga. Gikan gyud sa baba sa atong head. His name is Jesus Christ, our Savior. Yung siya nga, ayaw mo pag-store og mga treasures nga makawat madunot. Kundi pag-store mo og pagtigo mo og mga bandi nga, it will last long and forever. Amen?
pag-store mo og true riches. Kaya nalagi ito istorya nga nagwali itong pastor nga. Ang Ginoo nag-ingon, ayaw mo pag tigom og mga butang nga madunot. Nya wala pa kahuman ng pastor nito bag isa. Digi, mabitang gold ang ako ang ngipon. Mabitang gold ako mga kay di madunot. Nya wa pa man human. Og makawat, awa nakawat mo nimong ngipon. So bisang asa ta maigsoon kining I know nga kapoy mag-invest ba sa imong mga anak, sa imong negosyo, pressure diri, pressure dito. And then just imagine all of your strength, focus sa imong mind, tanan na lang, magproblema na lang kani nga issue, department sa imong kinabuhi, kay focus kay kasi ana nga part sa imong life. And then naay accident na hitabo. Ako nagpractical lang ko ba? Mawala din tanan. Vice Mayor, condolence to the family. Vice Mayor, Alemania. Healthy ba kaya kung tanaw siya. And then, wow, sakalit lang. Murabag di ka katuubad, dagkan pa masya mahimo. Naminaw mo? Murabag, nikalit laglinog. Ang imong gihaguan nga nag-eskwela ka para mahimo kang somebody, and then naglinog lang. And then, nasunog lang ang balay. And then, naay para sa nitabo karon na gubat nga dako kayo, mo dako pag yun na. Ang Iran is kung tanaw nimo, dato siya nga syudad, nga country. Portahan, nga naman, majority, kung di ko masayop sa gasolina, sa fuel, gikan sila. Dato kayo. Dagko sila mga building, murag Ukraine po, dagko mga building, first class, kita kay developing country pa man ta. First class city, pasabot, wow, I want to go to that place, I want to live in that place. Kana bang ingana nga mga pangandoy ba? And then gigubat, bungkag. Kung naminaw mo, kung gubat man good, wala kay mahimo. Just imagine magubat karon. Kuno ay lang ba sa Philippines? Atakihon ta, na mo attack na to. Nya kasagaran na ba na to? Example, atakihon ta sa China. Nya nga to magamit, puro China, dugay na tagi-attack. Pero for me, ako personally, I love and respect and honor China. Of course, sa Amerika, kita magod nga developing country, mas maayo gyud ang the best advice na to, neutral lang gyud ta. Hindi gyud ta pwede, kung mahimo lang ba, neutral. Kaya nga naman, wa man tay kabuga. China, 10,000 ka mga pilatong ilang mga manlupad nila nga jet fighter ba na? Philippines, manananggal ra. Attack! Ang problema ng manananggal kay paglupad pa lang, balik ta ka naman, mura na nahilabot sa kung lawas, pika. Wala ka, attack. Yan na asali mga dagko kay mga tangki ba, mga giant. Nya lahira ba karon ang fight kay AI na ba? Kana bang computerized no? Atowa, kulam-kulam rin taon. Kung nagdalda, be ka nag-black. Pwede dapat modernize din yung kulam. Dapat computerize. Kasi ngalan? Kita ka niya akong cursor. Ako'y kuha ning high-tech nga dagom. Ako, kuha na. Low ibig ng Philippines, no? Kusay, makayang kabangangan na Filipino man ko eh. Pero kung matanaw ko sa amin, hallelujah sa Pilipino yun eh. Do you love your country? Ready ba mo mga lalaki? Anda ba ta mo protektar sa atong nasod? Kung mingon ka ng presidente, mga lalaki, attack! Ihay nagrason, naaman ko'y kasing heart ko, ano ay failure? Na yan. Wala, high blood, mangko, awa na. Just imagine mo attack ka ba? Kita kunuhay lang na, nag-imagine pa ba ko mo attack na? High-tech kay sila niya, kita bangkar.
Lord, kawawa naman kami, Lord. Atong gamiton kadagi sa mga badyo nga panak. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Ang imong tapat seryoso gyapon. Dako nagproblema. Nya, ang atong sobra tong investment ba. Pero wala ko na ingon di mo invest ha. Padayon mo, of course. Estudyante ka, padayong eskwela, negosyante ka, padayong negosyo. Pero akong punto ba is, gi-google ni mo tanan diya, wala kay time to go to church, wala kay time to read the Bible, wala kay time mo fellowship, wala kay prayer time. Nya, remember, we're the church, we're the body of Christ. I don't know kung ako ra ba ni, but even sa akong mind, I'm longing for perfect government. Kada bang, ayaw po itong gingon ni Risa Ontiveros ba to? Nga, maghimo siya balaod nga, kanang, dili na mo trabaho? Nga, gitag dayon ni Pastor John si Madel. Oh, Madel, your dream come true. Iuli si Madel, grabe ko Pastor John. Oh. Pero dili lang actually si Madel. I think everybody wants ka na bang kumahimo. Sulod na lang ang kwarta, no? Uy, may kwarta. Lord, ang wala nag-amen, ayaw sila taga-i-kwarta. Ihatag sa ako. Kasi gusto kwarta. Yan na yung musulod din yung reporter. Grabe ka ni Mayam Chan, murag na, yung mga kwarta. Out of context. Dapat humanon yun. Bitaw. Mana nga, kung without faith, without mercy, without the word of the Lord, without the intervention of the Holy Spirit, tanaw na to ang situation karon, dapat kita magpanik ng tanan. Kay months from now, the more pagyud na mo mahal. Kay na ay nalimot ako sa ngalan sa agyanan sa mga barko. Strait of Hormones? Hormuz. Nga, diya, yun, majority sa mga oil tanker, diya muagi. Pag muagi ka diha, nya, dili ka China-related, automatic bubahan. Pero kung China connected ka, dili ka bumbahan. So, daghan gyud nag-standby. Daghay wala nakakuha, daghan wala nakagawas. Kay once mo gawas ka, kay, of course, ang Iran, kabalo naman ta ang situation sa Iran karon. Pildi na gid sila. Makita niyo ba nga daghan na gyud mga major nga mga weaponry nila na igo gyud. Pero sa battleground, musukol pa. Kay ang America gyud, grabe gyud, superb gyud kayo in terms of weaponry. But again, nagsugod maguna tanan sa Bible nga, especially sa 1947, nagsugod tanan diha. Once upon a time, ang Iran magud part maguna. Kabalo mo na i-verse sa Bible sa Iran? Ako na ipakita tagtawad. Gusto ninyo? Kay mao man ay nangitabo sa to. 1947. 1979, sorry. 1979 na usab sa Iran. Kaya ang Iran magud sa una, puno og mga estudyante, mga negosyante, mga murag Amerika o murag Western ba? But mga Muslim sila. Pero ang ilaang way of living is kanabang grabe gyud ang peace ba? Wala sila murag gi-box gali. Pero sa diyang niabot ang 1979, 78, nahitabo nga revolution, ng Iran revolution. Ang hari kay king man to sa una, gipulihan nila murag katong religious ma. Kung nalimot ko sa name niya, pero kato siya, mo to siya ang nagsugod nga medyo na extreme na ang Iran. Ang mga babae, wala na kaayoy access sa kuan, limited na lang ba. Mo nang makita na to sa Iran karon, mata na lang makita, kay tago man tanan. Pero sa una, once upon a time, daghay nang gawas mga videos o mga pictures o kana mga documentation ang Iran di ay grabe ka, wow, blooming kaayo. And then mo na gi-shagit sa pila katong lately lang mga siguro 3 months ago, 10,000 to 300,000 nga mga individual nga nagshagit og
free Iran, and then tungod adto nga protest na ay 10,000 kapin nangamatay gyud sa gitawag sa street fights. I don't know kung nakabalo mo na. And then ang Iran man god is part sa Bible. Na ay prophecy nga gitawag the Gog and the Magog. Gog and Magog sulod dia ang Russia ug ang Iran. So dili gyud siya 100% accurate nga prophecy interpretation, but majority gyud sa mga katong mga bright gyud kay nga Bible scholars ila gyud makonek-connect nga mao gyud. So ako di man ta ana ka bright pero mag-study pug ko makita nako naagi possibility ang mga gitawag og evidences og connection sa Bible. Makita gyud nimo nga musulod gyud ang Iran ug ang Russia. And then last year, 4 years ago, na nagpakita ba ang Russia o murabag nag-headline siya ba sa whole world sa dihang nag-war sila with Ukraine. Pero ang sa Bible, kung ang Russia mo attack sa Israel, mao na siya ang bantayonon kay kana biblical na gyud. Ang point man gud adto is nilihok ang Russia. Ang Russia medyo na something nang hitabo sa Russia. Nya kung Israel ang i-attack, sa Bible magod ang timetable sa end times, Israel. Dili America, dili Philippines, dili Ukraine, Israel gyud. Dili po China, dili po North Korea. Israel gyud ang timetable. Kung unsa may tabo sa Israel, di ato may bawaan kung unsa. Are we really in the end times or not? So ingon ang Bible nga, pag mo attack si Russia, paingon sa Israel, diya na. Or Iran to Israel. So karon Russia to Ukraine, so di kita mabalaka. Pero mabalaka gyapon ta gamay kay affected ta sa economics, no? Karon ang Iran to Israel sa una pag yun na sige nag-attack pero dili full scale. Karon man gud medyo mao na gyud war na gyud siya. Mao na nga tungod sa nahitabo nga war daghay affected. Atong basahon ang kuan. Open your Bible. Do you have your Bible? Jeremiah 49. Jeremiah chapter 49, 34 to 39. Pastor John, help the media palihog. Jeremiah, kung na ay English Standard Version, mas maayo. Kay mo, ESV man ako diri. Usbo na ko, Jeremiah chapter 49, 34 to 39 yung mga verses. Usbo na ko ha, why we talk about Iran? Because part siya sa Bible o part siya, connected siya sa atong pagtuo karon. Ingon diri, 34. Paminaw. The word of the Lord that came to prophet Jeremiah concerning Elam. Elam is actually Persia. Persia is actually Iran. So, in the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, 35, thus says the Lord of hosts, behold, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. Sa arrow manggod, ang pinakakusgan ang bow. Katong iyana ba, binaton mo na bow. Ang arrow katong ibutang. Are you following? So kung naay bow, delikado ta sa arrow. Klaro? Klaro? Kay kung arrow lang, walay kusog, murag dart. Nakuha na to. Pero delikado ang arrow, dangerous ang arrow pag naay bow. Pero ingon si Lord, behold, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. Verse 36. And I will bring upon Elam the four winds from the four quarters of heaven. Now, so what nakabulong sa aning four winds of four quarters of heaven? Actually, mo ni ang black horses, the four horsemen. Ang black horse mo na siya mga evil forces na nag-attack number one sa Israel. But as of now, attacking the church. But of course, we are more than conqueror because Christ conquered it all 2,000 years ago. Say amen. So,
But ang context karon is in book of Jeremiah. We're talking about Israel. So tanaw to, it's a prophecy. Behold, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might, and I will bring upon Elam the four winds from the four quarters. Pasabot, ang nahitabo karon, ang i-attack is ang Iran, Elam. So ang mo-attack ang four faces, ang four horsemen. So paminaw sa, gusto lang nako ipaabot sa inyo nga, yes, Iran is majority Muslim country, but to tell you honestly, according sa mga reports sa mga evangelical churches and missionaries, na ay over 800,000 converted to Christianity. But majority of them, house worship. Nakatago lang. Nakuha na to? Even sa China. Munang dili kita pwede basta-basta lag-judge dayon. Mga kuan man na sila. Even sa atong di sa Marawi, dagan ba yan? And of course, si Lord na bahala sa ilang faith. Ang importante sa ato, kita gid mo istorya. Mo preach nga ta ba? Musangyaw lang ta, and then allow na ang Holy Spirit mo move sa ilang heart. So mo na nang hitabo karon sa Iran. And then ang ingon din diri, and I will scatter them. Kinsa i-scatter? Kinsa ning them? Ang Iranians, ang Elam. To all those winds, and there shall be no nation to which those driven out of Elam shall not come. And verse 37, I will terrify Elam before their enemies and before those who seek their life. I will bring disaster upon them. Look king Iran, no? My fierce anger, declares the Lord, I will send the sword after them until I have consumed them. Now, mingon ka nga, di ba, God is love. Ang God nga imong gibasa karon, Pastor James, mo mag-isog kayo. Now, remember, He is love, right? God is love. Amen. But He is also God of justice. He is a just God. Pasabot, every move, every action ni Lord, always correct and proper. Di lang nato masabdan. Nga man i-allow manimong maningala nga nangamatay because naay mga principles. Isa sa mga principles, pag naay disobedient, naay penalty. Pag naay sin, naay sala. Naay sala, naay kamatayon. Are you following? So kung ingana nga context niya, wala pa si Jesus, wala pa forgiveness, then normal, once na ay mga massacre sa unang panahon, pasabot ang kalagot sa Ginoo gibubo niya. Pasabot wala na protection gihatag si Lord. Giallow na ni Lord ang enemy. Si Lord dili po siya mismo ang kuan. Mura bag ang point is I will now remove my protection. So pag wala na ang protection ni Lord, kinsa may mo attack? Of course ang katong mga kaaway. So why we are protected? Because the hand of the Lord is protecting us. The banquet for me is His love. We are covered like the mountains of Israel. Daghan kay mga mountains there. We are surrounded. We are covered by the love of God. Amen? So, ingon na padayon ta diri. And 37, I will terrify Elam before the enemies and before those who seek their life. I will bring disaster upon Elam. My fierce anger, declares the Lord. I will send the sword after them until I have consumed them. And verse 38, diri na ta. And I will set my throne in Elam and destroy their king and officials, declares the Lord. So, di ba, murag negative yun, di ba? Negative. Of course, naagyo na justice there. Pasabot, na reason why na punishment. Ang 39, unique kayo. But in the latter days, say latter, so, last nga mga panahon, I will restore the fortunes of Elam, declares the Lord. Napaminaw sa, I will restore the fortunes of Elam. According sa history, biblically o historically, walay record nga na-scatter ang Iran. Walay record. Only one in the year 1978 and 79.
So previous wala, pasabot always intact ang Iran. And then sa pag-abot sa 78, 79, naguba, luwi kayo ang Iran. Kung wala unta na naguba, grabe sila ka-prosperous karon. Grabe ka-prosperous. Mas labaw pa siguro sila sa Saudi Arabia, sa unsa pa ng mga Bahrain dia or Dubai, mas grabe pa gid siguro sila. Pero dito sa 1978, 79, dito ang medyo nausab ba ang history. Pero ang gipaabot sa kadaghanan nga magtotoo nga mga believers ba sa Iran, but in the latter days, verse 39, I will restore the fortunes of Elam, declares the Lord. Napaminaw sa? A week ago or 3 days ago, 350,000 nang gawas sa ilang streets sa dalan o nag-celebrate, nagpadupad og airplane like, thank you Mr. Trump, thank you Israel, thank you for the freedom nga gihatag ninyo sa Iran. Sa Iranian people. Of course, hati kay sa regime, katong government gyud sa regime, kuan gyud sila kanabang katog yung orthodox nga style nga bawalin dapat ingana. So kamay na bakal gyud ba. So wala kayo ingana nga democracy, pero karon madunggan ako kagabi, nag-announce na si Trump nga since ako ang something like nag-conquer, pero dili gyud na mga words na limot lang ko English mo Bisaya bigyan ko. Ningon siya nga, then I have also the right kung kinsa akong ipa-run. Of course, dili American, Iranian na po. And then 1978, 1979 na ay mga kaliwat, mga royal family. Kay sa una man gud king gyud, king. Hari ba? Karon kay president naman sila. King. Mga royal ba? Nakuan sila kanang gipahawa na para ni Jose Rizal ba? Gi-exile sila. And then nigawas siya karon gi-interview. First week nag-interview siya, lipay siya sa nahitabo kay for many years daw, 40 years kapin, ma-set free na gyud ang Iran, mabalik na gyud ang dapat para sa Iran. Ang mga students dapat matagaan gyud sakto nga katang education ba. Daghan kay siya mga desire pero napugna na box tungod sa karon nga regime. Then sa dihang nakita na ana na nigawas siya, pero ingon siya nga, but dili nako dawaton ang ilang appointment nga ako ang mahimong mo sulod, dili siya. Pero after a week, nadunggan ako lang, bag-o lang kagahapon, ingon siya nga, I am now willing to receive ang title is Transitional Leader. Transition means mura siyang bridge ba? Pagtabok dire, paingon dire. Siya ang bridge, siya ang transition. Paingon sa bag-o na gyud kaayo nga Iran. Paminaw mo. Unsa ingon ni Trump. Ang Iran tagaan na sila gwapo nga future, nindot nga economy, ug uban pa freedom, blah blah blah, dagan kayo. Ug karon pa na mahitabo. Of course, the war still fighting, but gideclare naman ni Trump. So ang akong gituan, dako na gyud siguro gyud edge ang America. Kung ngano ingana sila kapaspas or maybe war lang gyapon, psychological war gyapon. We don't know, pero kung ingana manggali, kung mubasa ta sa 30 and 39, I will set my throne in Elam and destroy the king and the officials, declares the Lord. But in the latter days, I will restore the fortunes. So, I submit. Kung mauman day gali ni, witness ta sa pag-fulfill sa usa ka prophecy. Sa ato pag yung time. Para sa ako, wow, honor na siya. Naa sa Bible, naka-witness ko. Masad free ang Iranians, munindot mo, ang ilang economy mo bloom, pagkanindot. And then, of course, the freedom. Makita nimo ang pagkusog, ang pag-stand sa church ba, the body of Christ, sa mga Iranian people. And then, kung mahitabo na maigsoon, makita na to. The word of the Lord is really true. Buhi gyud. Now, balik ta sa atuwa karon sa Philippines. Unsa man karon nang hitabo, kung naa kay sakyanan, ang among fuel sa una 54, 50. Karon 80 na, 70 na.
60 na. 60, kaya pa. 70, kaya. Pag 80, rah! Wa na yan, lisod na kaya. Nya, may maawa, may sakyanan. Musaka ang transportation. Of course, na may subsidy sa government, pero how long? Because we don't know when mahuman ang war. Musaka tanan. Ang bayro nun sa kuryente, musaka, ang mga transportations, pamasay musaka, ang mga bugas musaka. Ang inyong mga pahumot, make-up, magmahal. Ang inyong wifi, mangsaka. Bayro ninyo sa wifi. Tanan musaka. Ako pangutan na, ready ba mo? Ready ba ta? So ato ning dawaton ba nga, God is reminding us nga kaya niya i-fulfill niya yung word. Any situation, pag mo hold on lang kita ni Lord, tabangan kita niya. Amen? Dili ta niya pasagdan. And then we are the people of God. Amen? Ina mo tapad, you're a child of God. Amen? Ang blessing nga ihatag ni Lord sa imo, you are blessed above all people diri sa Iligan City. Of course, we love all the people, but because you have the favor of the Lord, i-bless ka, i-plaster ka, i-ready ka ni Lord for coming months nga, I'm serious, you need to be prepared, church. Pag manaka ng tanan, 5 na lang ang mabilin diri. Musimba pa din mo. Ano mo pang mamasahe? Wala po, tayo pambayad tanan. So, ing ana, mahitabo. So, this is not kanang murag panghadlok. Dili, panghadlok. We know nga mao na yung mga facts ng hitabo, pero ang facts subject to change. Pero ang truth never change. Mao na gina standard gina. Ang facts na atay mga possible inflation for the coming months, na yung mga kalisod, pagsaka sa mga presyo, pero ang kamatuoran, ang Ginoo ang atong provider. Ang Ginoo maga-supply og panalangin og protection sa matag usa. And then nadunggan na po nako ni magmarites pud ta usahay. Nadunggan ako mga Amerikano gud kanang mga so-called mga scholar, mga komentarista, possible daw ang buhaton sa Iran, possible lang daw. Nga mo connect sa tanan niyang mga galamay, and then to fight America is to allow the galamay nga mao sila ang fight back. For example, naay mo himo og terrorism. Ay mga bomba dito, and then i-claim dayon nga, of course, connected sa ila. And then, illegal, Philippines, we are not exempted. Nanata history sa mga bombing o uban pa na mga extremist ba. Ang ako lang is, the Lord will protect all of us here in Jesus' name. Psalms 91, the Lord is my shepherd. Oh, very good. Mulakaw ko sa mga kamatayon sa unsa pa dia, ang Ginoo magaprotektar nako. Amen. Amen. Ayaw kahadlok. Sa imong asawa, okay ra ka mahadlok, pero sa Ginoo, sa mga problema, ayaw yung kahadlok. Amen. Mga ikong apology sa akong media kay ningon ko nila, i-ready akong PowerPoint katong first Sunday ha, kaya mo na ako iwali. Yan, tuloy-tuloy ni, ready lang. Yan, karon akong nawali, lahi na po. Next Sunday na po na. So, unsay pinaka-point ni Lord karon sa aton? Kung naakay kahadlok, return sa gitawag og fearless. Pagtuo ayaw kahadlok. Kay to tell you honestly, kung mo-google mo tanaw sa mga salida, sa mga news, sigurado yun. Pero ako is, yes, na ang balita, na anang mga ma-feel na to ang pressure, pero kamo, salig tas Ginoo. Nga tagaan tayo niyang pabor, protection. Amen? In the midst, ani nga mga gitawag o crisis. Amen? Ini mong tapad, ang Ginoo, mag-uban kanimo.